Let's get updates on our kababayans in Syria. John Reyes of the Philippine Embassy in Damascus is now joining us via Zoom. Good morning po. Hi, good morning Angelo and Angela Opo. mula sa bansang Syria. Opo. Kumusta po ba yung sitwasyon dyan? May kaguluhan pa po ba? Humupa naman ako ngayong araw na to and actually sa mga darating na oras baka may formal turnover po. Ayun, pero para may overview lang po kami, no? Ilan po ba ang mga Pilipino ngayon na nasa Syria? To be exact, 703 po ang nandito. And sila po ay pawang mga nakapag-asawa ng mga Syrians at ang mga iba po ay nagtatrabaho rito. So in other words, yung iba po mga residents na sa Syria. Opo, opo. Okay. So ano po yung mga trabaho ng iba po dyan natin na mga kababayan? Karamihan po sila ay mga household service workers and yung iba po ay mga nagtatrabaho sa mga restaurants. Mangilan-ngilan lang po yung mga professionals. Meron din po ba tayong impormasyon kung mga ilang taon na po sila dyan, karamihan, doon po sa mga kababayan natin na nandiyan dyan sa Syria? Yung karamihan po sa kanila, mula po nung nagsimula yung crisis dito noong 2011, ayan, dito na po sila. No? So far po ba, kasi nabanggit niyo po na yung mga iba naman ay nakapag-asawa na, yung iba may mga workers, no? May mga nag-request na po ba ng repatriation? So far, wala naman. No? Ang natanggap namin, sila po ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. No? So, wala naman po kami natanggap na repatriation request. Just in case po, paano po ba makikipag-coordinate or makakakontak po sa embassy yung ating mga kababayan dyan? Meron po tayong Facebook page, Philippine Embassy in Syria, at nandun po nakalagay din po yung email natin, p.damascus@gmail.com, at ang mga telephone numbers po na pwede po nilang tawagan. Meron din po ba kayong mga ginagawang koordinasyon sa pagitan po ng pamilya naman po dito sa Pilipinas ng mga nagtatrabaho sa Syria? May mga panaka-naka kaming natatanggap na mga pagtatanong o humihingi ng tulong at yun naman po ay kaagad na po nating in-actionan at binibigyan ng solusyon. Sir Johnny, baka po pwede niyo po kami mabigyan ng malinaw na picture ng paglalarawan doon po sa nangyayari ngayon dyan. Although nasabi nyo nga po, medyo kumalma na po ngayon yung sitwasyon, pero before that po, kasi we've seen a lot of footages, videos na take over na nga daw po itong Damascus. Talaga po bang nakaalis na yung presidente dyan? Can you give us a picture po? Well, last night was something different, no? Kasi nga po, katatapos lang, no? Nung kinahaponan po, naglatag po sila ng curfew sa susunod na minuto ay magtatapos na. No? Yun po ay isang hakbang nila para maitaguyod ang disiplina sa Damascus. No? Ngayon naman po siguro inaasahan namin na magiging mapayapa na ngayon, lalo na po at may magiging formal turnover po yata mamaya mga ilang oras mula ngayon. Yun po When you say formal turnover, can you explain that to us po? Ayon sa balita ay sasabihin kung ay papamigay sa mga kabilang grupo yung control ng pamahalaan. Yes, sir. Pero mananatili naman pong buo yung dating gabinete ng nakarang presidente. Yan po ang pinangako ng bagong administrasyon. Pero so far po, sir, no, sino po ang tinitignan nilang magiging bagong presidente po nandyan sa Syria? May pangalan ba na lumilitaw? Wala pa po. Wala pa sa ngayon. Okay. Alright, once again, para po doon sa mga kababayan natin ngayon, especially ng mga nanonood po sa amin ngayon na meron pong mga kamag-anak sa Syria, paano po sila ulit makakapag-reach out sa Philippine Embassy dyan sa Damascus and other messages po na nais nyo pong iparating? Yung mga nais kumontak sa mga kanilang
kamag-anak dito. Mangyari pong sumangguni sa embahada natin dito sa Syria. Meron po kaming Facebook page sa Philippine Embassy in Syria. At ang email address namin po ay pe.damascus@gmail.com. Meron din po kaming hotline na +963 949 155 557. Ayun, okay. Alright, patuloy po kami makikipag-coordinate sa inyo tungkol po sa mga mangyayari dyan po sa inyong lugar. But for the meantime, mag-iingat din po kayo, sir, ha? Maraming salamat. John Reyes from the Philippine Embassy in Damascus. Maraming salamat din.